Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, katapatan, at pamilya? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalaking kasinungalingan ay nagaganap sa loob mismo ng tahanang ating pinagkakatiwalaan. Sabi nila, ang isang bahay ay naitatayo ng mga kamay, ngunit ang isang tahanan ay naitatayo ng mga puso. Paano kung ang mga pusong inaasahan mong bubuo sa iyong mundo ay siya palang unti-unting dumudurog nito mula sa loob? Ating tuklasin ang kwento ni Kaylan, isang lalaking may perpektong buhay hanggang sa isang hapon ay umuwi siya ng maaga at natuklasan ng isang katotohanang mas matalim pa sa anumang patalim. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Kaylan Lagusad habang binabagtas ng kanyang mamahaling sasakyan ang daan pauwi. Sa kanyang tabi, sa passenger seat, ay nakapatong ang isang maliit at eleganteng paper bag. Nasa loob nito ang isang vintage music box, isang munting regalo para sa kanyang asawang si Marahuyo. Hindi naman nila anibersaryo at lalong hindi kaarawan nito. Gusto lang niyang surpresahin ang babaeng bumubuo ng kanyang mundo. Sa edad na 32, masasabi ni Kaylan na nasa kanya na ang lahat. Isang matagumpay na negosyo, respeto mula sa mga kasamahan, at isang pamilyang kanyang ipinagmamalaki. Ngunit higit sa lahat, ang itinuturing niyang pinakamalaking yaman ay si Marahuyo, ang kanyang maganda, matalino, at mapagmahal na asawa, ang ilaw ng kanilang tahanan, ang Villa Silangan. Ipinasok niya ang sasakyan sa malawak na gate ng kanilang mansyon, gaya ng dati, ang perpektong tanawin ng kanilang hardin ang sumalubong sa kanya. Ngunit may kakaiba. Karaniwan, sa mga oras na ito ay naririnig niya ang mahinang tunog ng classical music mula sa loob. O di kaya'y ang masayang boses ni Marahuyo na kausap ang kanilang mga kasambahay. Ngayon, isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa paligid. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, dala-dala ang regalo. Binuksan niya ang malaking pinto na gawa sa narra. Pumasok siya sa malawak na foyer. Tahimik, masyadong tahimik. Nagsimula siyang maglakad patungo sa sala nang bigla. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na kilalang kilala niya. Ngunit may tono itong hindi niya kailanman narinig. Matinis, matalim, walang bahid ng lambing na karaniwan niyang naririnig. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mag-ingat ka? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng florera na yan? Halaga niyan, baka katumbas na ng buong buhay mo. Boses yon ni Marahuyo. Agad na napahinto si Kaylan. Automatiko siyang nagtago sa likod ng isang malaking haligi. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang kumabog ng malakas. Sino ang kausap nito? Bakit ganoon ang tono ng kanyang pananalita? Mula sa kanyang pinagtataguan, sumilip siya at ang nakita niya ay isang imaheng tila sumaksak sa kanyang dibdib. Sa gitna ng sala, nakatayo si Marahuyo. Ang kanyang magandang mukha ay nababalutan ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo sa sahig kung saan nagkalat ang mga pira-pirasong basag na porselana. At sa harap niya, nakaluhod ang isang matandang babae. Nanginginig ang mga kamay habang isa-isang pinupulot ang mga bubog. Ang kanyang ina, si Nanay Gunita. Wala ka na talagang silbi. Palamuti ka na lang dito sa bahay, pabigat ka pa. Pulutin mo yan lahat. Siguraduhin mong walang matitirang kahit isang piras. Sigaw ulit ni Marahuyo. Ang bawat salita ay parang latigong humahampas sa hangin. Hindi makapaniwala si Kaylan. Ito ba ang kanyang Marahuyo? Ang asawa niyang may malambing na ngiti at mababang boses? Ang babaeng laging nagsasabi sa kanya kung gaano nito kamahal at nire-respeto ang kanyang ina? Nakita niya ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ni Nanay Gunita.
Walang salitang lumalabas sa bibig nito, tanging mga hikbi lamang na pilit pinipigilan. Ang kanyang ina, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya, ay nakaluhod na parang isang pulubi sa sarili nilang tahanan, sa harap mismo ng kanyang asawa. Parang gustong sumabog ni Kaylan. Gusto niyang sugurin si Marahuyo at isigaw ang lahat ng kanyang galit. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang lumingon si Marahuyo sa direksyon ng pinto at nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, tila may isang mahikang nangyari. Ang galit sa mukha ni Marahuyo ay biglang naglaho, na parang hindi kailanman umiral. Napalitan ito ng pagkagulat at pagkatapos ay ng isang matamis, nag-aalalang ngiti. Ang demonyong nakita niya kanina ay biglang naging isang anghel. Mahal, kanina ka pa? Malamig na tanong ni Marahuyo. Ang boses ay bumalik sa dati nitong tono. Naglakad ito palapit sa kanya na parang walang nangyari. Napaaga yata ang uwi mo. Nihinalikan siya nito sa pisngi. Ngunit para kay Kaylan, ang halik na yon ay mas malamig pa sa yelo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanyang ina, na ngayon ay pilit na tumatayo, pinupunasan ng kanyang mga luha. Anong nangyayari dito? Hirap na tanong ni Kaylan. Ang boses niya ay garalgal. Tumawa ng mahina si Marahuyo. Nako, itong si nanay kasi, nabitiwan daw yung florera. Sabi ko naman sa kanya, hayaan na niya sa mga katulong, pero mapilit eh. Ikaw naman mahal, huwag mo nang isipin yun, aksidente lang. Ang paliwanag nito ay napakakinis, napaka-perpekto. Kung hindi niya narinig ang lahat, maniniwala siya. Ngunit narinig niya, nakikita niya. Tumingin siya kay Marahuyo sa magandang mukha nito na puno ng pagkukunwari. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang ina. Hinanap niya ang mga mata nito, umaasang sasalubungin siya ng katotohanan. Ngunit si Nanay Gunita ay umiwas ng tingin. Yumuko ito, at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita ni Kaylan ang takot sa mga mata ng sarili niyang ina. Isang takot na hindi nito maikubli habang nakatingin ito sa sahig na para bang doon nakasalalay ang kanyang kaligtasan. At sa sandaling iyon, alam na ni Kaylan, may isang bagay na karumal-dumal na nangyayari sa loob ng Villa Silangan. At ang katotohanan yon ay mas masakit at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Ang hapunan sa Villa Silangan ng gabing iyon ay ang pinakatahimik at pinakamabigat sa lahat. Ang karaniwang masayang kwentuhan at halakhakan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling pinggan. Si Kaylan, na karaniwang nangunguna sa usapan, ay hindi umiimik. Ang kanyang buong atensyon ay nahahati sa dalawang babae sa kanyang buhay. Si Marahuyo, sa kabilang banda, ay tila isang perpektong anghel. Siya ang nagsisilbi sa lahat, lalo na sa kanyang biyenan. Nay, heto pa po. Tikman ninyo itong niluto kong paborito ninyo, sabi nito sa malambing na boses, habang nilalagyan ng pagkain ang plato ni Gunita. Masarap po ba ang luto ko? Isang pilit na ngiti lamang ang isinukli ni Nanay Gunita. Oo, masarap anak, sagot nito. Ngunit ang mga mata ay nanatiling nakayuko sa kanyang plato. Halos hindi nito ginagalaw ang pagkain. Pinagmasdan ni Kaylan ang lahat ng yon na may lumalalim na pagdududa sa kanyang dibdib. Bawat kilos ni Marahuyo, bawat malambing na salita ay parang isang kasinungalingan. Isa itong napakagaling na pagtatanghal. At ang kanyang ina, ang kawawang biktima, ay napipilitang maging parte ng palabas. Pagkatapos ng hapunan, na halos walang kumain, nagpaalam si Nanay Gunita na magpapahinga na. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Kaylan. Ako na po ang maghahatid sa inyo, Nay. Mabilis niyang sabi, bago pa man makapagsalita si Marahuyo. Sa paglalakad nila sa pasilyo patungo sa silid ng matanda, ramdam ni Kaylan ang panginginig ng braso ng kanyang ina na nakaalalay sa kanya.
Nang makarating sila sa loob ng kwarto, isinara niya ang pinto at hinarap ito. "Nay, magtapat po kayo sa akin." Panimula niya, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. "Anong totoong nangyari kanina? Sinaktan ka ba ni Marahuyo?" Umiling agad si Gunita at muli, umiwas ito ng tingin. "Ano ka ba naman, anak? Aksidente lang ang nangyari. Kasalanan ko, naging pabaya ako. Huwag mo nang pag-isipan ng masama ang asawa mo." "Pero Nay, narinig ko po siya. Narinig ko kung paano niya kayo sinigawan." Giit ni Kaylan, nararamdaman ang pag-akyat ng pighati sa kanyang lalamunan. "Hindi po yun boses ng isang taong nag-aalala. Boses po yun ng isang taong galit." "Nag-aalala lang siya sa akin, Kaylan." Ganun lang talaga siya magsalita kapag natataranta. Pilit na paliwanag ng matanda habang inaayos ang kumot sa kanyang kama. Abala sa kahit anong bagay para lang hindi tumingin sa anak. "Ayos lang ako, anak. Maniwala ka sa akin. Ayos lang ako, anak." Ang mga salitang yon ay paulit-ulit, ngunit walang bigat, walang katotohanan. Habang nagsasalita ang kanyang ina, sinubukan ni Kayla na hawakan ang kamay nito para pakalmahin. Ngunit mabilis itong binawi ni Gunita na para bang napaso. At sa saglit na paggalaw na yon, sa ilalim ng dim na ilaw ng lampara, may nakita si Kaylan sa pulsuhan ng kanyang ina. May mga mapusyaw na pasa, halos hindi na makita, ngunit naroon. Mga markang naghuhugis daliri na para bang may humawak dito ng napakahigpit. "Ano yan, Nay?" tanong niya. Ang boses ay biglang nanlamig. Itinuro niya ang mga pasa. Gulat na napatitig si Gunita sa sariling pulsuhan. Agad niyang ibinaba ang manggas ng kanyang damit para takpan ito. Ito ba? Wala it." "Nabunggo lang siguro ako kanina nang hindi ko namamalayan." "Alam mo na, matanda na." Ang pagsisinungaling na yon, kasabay ng ebidensyang nakita ng kanyang mga mata, ang tuluyang bumasag sa puso ni Kaylan. Hindi na aksidente ito. Hindi na ito simpleng pag-aalala. Ang kanyang ina ay nagsisinungaling para pagtakpan ang isang bagay na mas malala pa, at natatakot ito. Wala nang sinabi si Kaylan. Alam niyang wala siyang makukuhang sagot mula sa ina ngayong gabi. Tumango na lamang siya, hinalikan ito sa noo, at sinabing, "Sige po, Nay, magpahinga na po kayo." Pagbalik niya sa kanilang silid ni Marahuyo, naabutan niya itong nagbabasa ng libro, nakangiti na, para bang walang anumang bigat na nangyari. Anghel. Isang perpektong anghel na may itinatagong sungay. Humiga si Kaylan sa tabi nito, pinikit ang kanyang mga mata, at nagpanggap na matutulog. Ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay. Ang imahe ng kanyang inang nakaluhod, ang matalim na boses ni Marahuyo, ang mga mata ng kanyang inang puno ng takot, at ang mga pasa sa pulsuhan nito, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang utak na parang isang sirang plaka. Hindi siya pwedeng mabuhay sa kasinungalingan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, ang buong katotohanan. Nang maramdaman niyang mahimbing na ang tulog ni Marahuyo, dahan-dahan siyang bumangon. Walang ingay siyang lumabas ng silid at nagtungo sa kanyang private office sa ibabang palapag. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. Ang mukha niya ay sinisinagan ng malamig na ilaw mula sa monitor. Binuksan niya ang isang application. Isang security software na nakakonekta sa lahat ng CCTV camera sa loob at labas ng bilasilangan. Ipinakabit niya ang mga yon para sa kanilang kaligtasan. Hindi niya inakalang gagamitin niya ito para manmanan ang sarili niyang pamilya. Hinahanap ng kanyang mga daliri ang tamang folder. Living room. Ay prinograma niya ang petsa at oras, ilang sandali, bago siya umuwi kaninang hapon. Lumabas sa screen ang isang video file. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib.
na para bang gustong kumawala. May parte sa kanya na ayaw itong makita, na gustong manatili sa matamis na kasinungalingan. Ngunit mas malakas ang pagnanais niyang malaman ang katotohanan. Gamit ang nanginginig na daliri, iginalaw niya ang mouse. Ang cursor ay tumapat sa play button. Nag-atubili siya ng 1 segundo, pagkatapos ay buong tapang na pinindot ito. Nagsimulang umandar ang video sa screen ng computer ni Kaylan. Walang tunog. Isang tahimik na pelikula ng kataksilan na naganap sa sarili niyang pamamahay. Sa simula, ang lahat ay normal. Nakita niya ang kanyang ina, si Nanay Gunita, na maingat na pinupunasan ng basahan ang mga palamuti sa isang estante. Pagkatapos ay pumasok sa eksena si Marahuyo. Sa una, nag-uusap lang sila. Mula sa malamig na lente ng CCTV, hindi marinig ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit kitang-kita sa kilos at ekspresyon ng kanyang asawa ang pagbabago. Ang kaninang kalmadong mukha nito ay unti-unting napuno ng inis. Ang mga labi nito ay kumikibot sa bilis, naglalabas ng mga salitang tiyak na masasakit. At pagkatapos, nangyari na nga. Ang eksenang sumira sa lahat ng paniniwala ni Kaylan. Nakita niya kung paanong biglang hinablot ni Marahuyo ang braso ng kanyang ina. Ang pagkakahablot ay hindi marahan. Ito ay marahas. Nakita niya ang pagkasuray ni Nanay Gunita, ang pagkawala nito ng balanse. At dahil doon, nabitawan nito ang hawak na plorera na bumagsak at nabasag sa sahig. Hindi ito aksidente, ito ay sinadya. Ang pagkahulog ng plorera ay direktang resulta ng karahasan ng kanyang asawa. Nanlamig ang buong katawan ni Kaylan. Ang hanging nagmumula sa aircon ng kanyang opisina ay tila hindi sapat para palamigin ang apoy na biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang asawa ay hindi lang nagsinungaling. Ito ay nanakit. At ang mas masakit pa, ang sinaktan nito ay ang kanyang ina. Parang may sariling isip, ang kanyang mga daliri ay muling gumalaw. Hindi pa siya tapos. Kung nagawa ito ni Marahuyo ngayon, paano pa nung mga nakaraang araw? Nag-click siya sa folder ng nakaraang linggo. Nag-scan siya ng mga video file, hinahanap ang mga eksenang magkasama ang kanyang ina at asawa. At doon, nakita niya ang isa pa. Isang hapunan, noong wala siya dahil sa isang business trip. Malinaw na inilalapag ni Sinag ang isang mangkok ng mainit na sabaw sa harap ng kanyang ina. Ngunit pag-alis ng kasambahay, dumaan si Marahuyo sa likod ni Nanay Gunita at aksidenteng nasagi ang mangkok. Tumapon ang mainit na sabaw sa plato at kandungan ng matanda. Kitang-kita ang pagkapaso at gulat sa mukha ng kanyang ina. Si Marahuyo, nagpatuloy lang ito sa paglakad na parang walang nangyari. Sunod, nakaraang buwan. Isang video sa kwarto ng kanyang ina. Pumasok si Marahuyo, may dalang malaking itim na garbage bag. Isa-isa nitong kinuha ang mga lumang gamit ni Nanay Gunita, mga lumang litrato, isang maliit na radyo, mga damit na halatang may sentimental na halaga, at walang awang inilagay sa basurahan. Ang bawat video ay isang saksak sa kanyang puso. Ang bawat eksena ay nagpapakita ng isang sistematikong pagmamaltrato, isang kalupitang ginagawa sa likod ng kanyang mga mata, sa ilalim ng bubong na pinaghirapan niyang itayo para maging isang ligtas na kanlungan. Hindi na niya kinaya. Sa isang biglaang bugso ng galit at pighati, sinuntok niya ang kanyang lamesa. "Hayop ka, Marahuyo! Hayop ka!" Sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay babasag at puno ng sakit. Bumagsak siya sa kanyang upuan, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. At doon, sa dilim ng kanyang opisina, ang isang milyonaryong kinikilala sa kanyang katatagan ay humagulgol na parang isang bata. Nang maubos ang kanyang luha at mapalitan ito ng isang matatag na desisyon, itinaas niya ang kanyang telepono. Pinindot niya ang intercom na konektado sa servants' quarters. "Sinag," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit mabigat.
Pumunta ka dito sa opisina ko. Ngayon na. Ilang sandali lang, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Pumasok si Sinag, ang kasamahay nilang matagal nang nagsisilbi. Ang dalaga ay nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig sa takot. Halatang iniisip nito na siya ang sisisihin sa lahat. Sir Kaylan, papasensya na po sa nangyari kanina. Hahanda po akong umalis kung yun po ang gusto ninyo. Nauutal na sabi nito. Umiling si Kaylan at itinuro ang upuan sa harap ng kanyang lamesa. Umupo ka, Sinag, at huwag kang matakot. Hindi ikaw ang may kasalanan. Sumunod ang dalaga, ngunit ang takot ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Humarap si Kaylan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pakiusap. Sinag, kailangan kong malaman ang lahat. Mahinang sabi niya. Gaano na ito katagal nangyayari? Sa tanong na yon, biglang bumuhos ang mga luha ni Sinag. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng pagsisisi at awa. Sir, patawarin niyo po ako. Matagal na po. Gaano katagal? Ulit ni Kaylan. Simula pa po noong lumipat dito si Nanay Gunita. Sa una po, patago lang. Mga salita lang po na masasakit kapag kayo po ay wala. Pero habang tumatagal, lumalala po. Humahagulgol na kwento nito. Sinubukan ko pong tulungan si Nanay, pero pinagbantaan po ako ni Ma'am Marahuyo na ipapakulong daw po niya ako kapag nagsalita ako. Sir, natakot po ako. Patawarin niyo po ako. Tinapik ni Kaylan ang balikat nito. Wala kang kasalanan, Sinag. Salamat sa iyong katapatan. Tumayo siya, handa nang tapusin ang usapan, ngunit pinigilan siya ng dalaga. Sir, sandali lang po, sabi nito, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. May kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang uniforme, ang kanyang cellphone. Sir, mayroon pa po akong itatapat sa inyo. Higit pa sa nakita ninyo sa camera. Iniabot nito ang telepono kay Kaylan. Ang mga kamay nito ay nanginginig pa rin, ngunit sa mga mata nito ngayon, mayroon ng bahid ng tapang. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Kaylan ang cellphone mula kay Sinag. Tila isang granada ang hawak niya na anumang oras ay sasabog at wawasakin ang anumang natitira sa kanyang mundo. Binuksan niya ang audio recorder application at nakita ang isang listahan ng mga file na may petsa at oras, walang pangalan, mga numero lamang. Ngunit alam niyang bawat isa sa mga file na yon ay naglalaman ng lason. Isinaksak niya ang kanyang earphones sa cellphone. Ayaw niyang marinig ni Marahuyo na natutulog na parang isang inosenteng anghel sa kanilang silid. Ang impyernong malapit na niyang pakinggan. Pinindot niya ang play sa unang recording. Ang unang narinig niya ay ang mahinang boses ng kanyang ina. Hindi ko sinasadya, anak. Pasensya ka na. Pagkatapos, pumasok ang boses ni Marahuyo. Malamig. Walang emosyon, ngunit puno ng pagbabanta. Huwag mo akong tawaging anak. Hindi kita ina. Isa ka lang matandang pabigat na pinulot ko mula sa kung saan. Intindihin mo yan. Napapikit ng mariin si Kaylan. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Nagpatuloy ang boses ni Marahuyo. At huwag na huwag kang magkakamaling magsumbong sa anak mo. Huwag mong isipin na mas paniniwalaan ka niya kaysa sa akin. Sa isang salita ko lang, kaya kong sirain ang pangalan mo sa kanya. Kaya kong palabasin na ulyanin ka na at sinungaling. Subukan mo ako, Gunita. Subukan mo. Ang pangalan ng kanyang ina, na binigkas mula sa mga labi ni Marahuyo, ay parang isang sumpa. Hindi na niya ito tinawag na nanay. Ito ay Gunita. Isang pangalan na binigkas ng walang anumang respeto. Pinakinggan niya ang lahat. Ang bawat recording ay mas malala kaysa sa nauna. May mga pagkakataong naririnig niya ang pag-iyak ng kanyang ina. May mga pagkakataong naririnig niya ang tunog ng mga bagay na ibinabato. At sa lahat ng iyon,
Nangingibabaw ang malamig at mapanirang boses ng kanyang asawa na naglalabas ng mga salitang kailanman ay hindi niya inakalang kayang bigkasin ito. Nang matapos ang huling recording, hinubad ni Kayla ng earphones, tahimik. Ngunit ang mga sigaw, insulto at pagbabanta ay umuugong pa rin sa loob ng kanyang isipan. Ang pagmamahal na dati niyang nararamdaman para kay Marahuyo ay unti-unti nang namamatay at ang pumapalit dito ay isang bagay na mas mapanganib, isang malamig at matatag na determinasyon. Ibinalik niya ang cellphone kay Sinag na naghihintay ng may pag-aalala. Tinitigan niya ito sa mata. Salamat, Sinag. Utang ko sa iyo ang katotohanan ito. Sir, anong gagawin ninyo? Nanginginig na tanong ng dalaga. Umiling si Kaylan. Sa ngayon, wala. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Sinag, kaya't nagpaliwanag siya. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan kong magpanggap. Kailangan nating lahat magpanggap. Mula bukas, kumilos ka na parang walang nangyari. Huwag kang magpapakita ng takot sa kanya. At higit sa lahat, huwag mong ipapahalata na may alam ako. Poprotektahan kita. Sinag, pangako yan. Tumango si Sinag at sa unang pagkakataon, nakita ni Kaylan ang pag-asa sa mga mata nito. Kinabukasan, sa almusal, nagsimula ang pinakamahirap na pagtatanghal sa buhay ni Kaylan. Good morning, mahal! Bati ni Marahuyo na lumapit at humalik sa kanyang pisngi. Ang halik na dati nagbibigay sa kanya ng kilig ay para na ngayong dampi ng isang ahas. Kamusta ang tulog mo? Mukhang pagod ka. Pilit nang ngumiti si Kaylan. Medyo marami lang iniisip sa trabaho. Ang bawat salita ay parang laso na lumalabas sa kanyang bibig. Ang tingnan si Marahuyo sa mata at hindi ipakita ang galit at pagkasuklam na kanyang nararamdaman ay isang uri ng torture. Nagsandok ito ng pagkain sa kanyang plato. Kumain ka ng marami, mahal, para lumakas ka. Salamat, sabi niya, habang nararamdaman ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Paano nito nagagawang maging ganito? Paanong ang isang taong may ganitong kadilim na kaluluwa ay nagagawang magsuot ng maskara ng kabaitan ng ganoon kaperpekto? Nang araw na yon, sa kanyang opisina sa syudad, ginawa ni Kaylan ang mga unang hakbang. Una niyang tinawagan ang kanyang abogado at matalik na kaibigan. Attorney Robles, sabi niya sa telepono. Kailan to? Kailangan kita makausap, personal, tungkol sa pagsasama namin ni Marahuyo. Pagkatapos, tumawag siya sa isang kilalang private investigator. Kailangan ko ng serbisyo mo, diretsong sabi niya. Gusto kong ipa-background check ang asawa ko, si Marahuyo de la Vega. Lahat, mula sa pamilya niya, sa mga kaibigan, hanggang sa mga ginagawa niya kapag wala ako. At gusto ko ring silipin mo ang lahat ng financial accounts niya. Gawin mo ito ng maingat. Walang dapat makaalam. Lumipas ang araw na yon na parang isang bangungot. Paggising, pagpapanggap, pagngiti sa halimaw na katabi niya sa kama, pagtiis, hanggang sa kinahapunan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang meeting, tumunog ang kanyang private phone, isang hindi rehistradong numero. Nagpaalam siya saglit at sinagot ito sa isang sulok. Mr. Lagusad, sabi ng boses sa kabilang linya. Boses iyon ng private investigator. Mayroon na akong paunang impormasyon para sa inyo. Ano yon? Mabilis na tanong ni Kaylan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago ito nagsalita muli. Ang boses ay seryoso. Mr. Lagusad, may mga kahina-hinalang financial transactions mula sa account ng misis ninyo. Mukhang naglilipat siya ng pera sa isang offshore account. Natigilan si Kaylan. Ang pagmamaltrato ay isa. Ngunit ito ay iba. Ito ay hindi lang basta galit sa kanyang ina. Ito ay isang plano. Isang mas malaki at mas maduming plano. Para kay Gunita, ang bawat araw sa Villa Silangan ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Isang maling galaw, isang maling salita, at mahuhulog siya
sa bangin ng galit ng kanyang manugang. Ngayong gabi, ang alambring iyon ay mas manipis kaysa dati. Nag-imbita si Marahuyo ng mga kaibigan nito para sa isang marangyang hapunan. Nagsimula ang kanyang paghihirap kaninang hapon pa lamang nang pumasok si Marahuyo sa kanyang silid na may dalang isang mamahaling bestida. "Ito po ang isuot ninyo mamaya." "Nay," sabi nito, "ang nangiti ay hindi umaabot sa mga mata. Para naman magmukha kayong presentable sa mga bisita ko. Ang bestida ay maganda, ngunit gawa sa isang telang Makati at may disenyong hindi komportable para sa isang matandang tulad niya." Ngunit alam ni Gunita na wala siyang karapatang tumanggi. Ang pagtanggi ay nangangahulugan ng panibagong sermon o mas malala pa, panibagong parusa kapag sila na lang dalawa ang nasa bahay. Kaya't ngumiti na lamang siya at nagpasalamat. Ngayon, habang nakaupo siya sa gitna ng naglalakihang mesa, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Ang mga bisita ni Marahuyo ay pawang mayayaman at sosyal. Ang kanilang mga usapan ay tungkol sa mga bagay na hindi niya maintindihan, mga biyahe sa Europa, mga designer na bag, mga bagong investment. Siya ay tahimik lamang, pilit na ngumingiti sa tuwing may titingin sa kanyang direksyon. Si Marahuyo ang reyna ng gabi. Bawat kilos nito ay puno ng grasya, bawat salita ay kalkulado, at bawat sandali, ipinaparamdam nito kay Gunita na siya ay isang balakid. "Nako, pasensya na kayo kay nanay," sabi ni Marahuyo sa kanilang mga bisita, na may kasamang tawang malambing habang pinapanood siyang nahihirapan sa paggamit ng kutsilyo at tinidor. Hindi kasi sanay sa ganitong mga pagkain. Mas gusto niyan yung mga isda na maraming tinik. Nagtawanan ang mga bisita, mga tawang sa pandinig ni Gunita ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang pagkatao. Yumuko na lamang siya, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Bakit kailangang gawin ito sa kanya? Bakit kailangang ipahiya siya sa harap ng maraming tao? Pagkatapos, may isa sa mga bisita ang nagtanong, "Mrs. Lagusad, saan po ba kayo lumaki?" "Sa probinsya." Bago pa man makasagot si Gunita, mabilis na sumingit si Marahuyo. "Oo, sa isang maliit na baryo na halos wala ng kuryente," sabi nito, na may kasamang isa pang tawa. Kaya nga tuwang-tuwa yan noong dinala siya ni Kaylan dito. Sabi niya, parang palasyo daw. At alam niyo ba ang pinaka-nakakatawa? Lahat ay nakikinig, naghihintay sa kasunod na kwento. Noong unang beses siyang nakakita ng lobster dito sa bahay, tinanong niya sa akin kung anong klaseng malaking insekto daw iyon. Muling humagalpak ng tawa ang buong lamesa. Mas malakas, mas masakit. Sa pagkakataong yun, hindi na napigilan ni Gunita ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa kanyang plato. Hindi na siya makatingin sa kahit sino. Ang gusto na lamang niya ay maglaho, lamunin ng lupa, para lamang matapos na ang kahihiyang nararamdaman niya. Ngunit sa gitna ng tawanan at sakit, nag-angat siya ng tingin. At sa kabilang dulo ng silid, nakita niya ang kanyang anak. Nakita niya si Kaylan. Nakatayo ito sa may gilid, malapit sa pinto, hindi sumasali sa tawanan. Nakatingin ito sa kanya. At sa mga mata ng kanyang anak, wala siyang nakitang pagtawa. Ang nakita niya ay isang bagay na mas matindi pa. Isang malamig na galit. Isang galit na hindi nakatuon sa kanya, kundi sa babaeng nasa tabi niya, ang asawa nitong nagpapakasaya sa kanyang pagkapahiya. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. At sa tingin na iyon, tila nagkaunawaan sila. Nakita ni Kaylan ang sakit na dinadala niya. At nakita niya ang pangakong nasa mga mata ng kanyang anak. Nang matapos ang hapunan at makaalis na ang mga bisita, ang Villa Silangan ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikang nakakatakot. Habang naglalakad si Gunita, pabalik sa kanyang silid, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Si Kaylan. Hindi ito nagsasalita. Nang makarating sila,
Sa tapat ng kanyang pinto, marami itong hinawakan ng kanyang kamay. Ang kamay na yon ay mainit, matatag, puno ng pag-aalaga na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumingala siya sa kanyang anak. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng isang emosyong hindi niya mabasa, ngunit nagbibigay sa kanya ng lakas. "Inay," bulong ni Kaylan. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng bigat. "Tapos na po ang pagtitiis ninyo. Pangako." At sa mga salitang yon, sa wakas, gumaan ang dibdib ni Gunita. Hindi niya alam kung ano ang plano ng kanyang anak. Hindi niya alam kung paano o kailan. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng kahihiyan at sakit, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Kinabukasan habang nasa opisina, isang sealed brown envelope ang iniabot ng sekretarya ni Kaylan. Walang pangalan ang nagpadala. Isang simpleng confidential lang ang nakatatak sa ibabaw. Alam na niya kung ano ito. Ang buong ulat mula sa private investigator. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina. Huminga siya ng malalim. Pinatatag ang kanyang sarili para sa kung anumang laman ng sobrang iyon. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo at inilabas ang mga dokumento sa loob. Ang unang mga papel ay mga bank statement. Nakalista doon, sa itim at puti, ang mga transaksyon na unang ibinalita sa kanya ng investigador. Linggo-linggo, sa loob ng nakalipas na 6 na buwan, mayroong malalaking halaga ng pera, daan-daang libong piso, na inililipat mula sa joint account nila ni Marahuyo patungo sa isang personal account nito. At mula doon, diretso sa isang offshore account sa Cayman Islands, isang account na nakapangalan lamang kay Marahuyo de la Vega. Napakuyom ang kamao ni Kaylan. Hindi lang siya niloloko nito, ninanakawan siya nito. Ang perang pinaghirapan niya, ang perang dapat sana ay para sa kinabukasan ng pamilya nila, ay tahimik na inililipat nito sa isang lugar na hindi niya maaabot. Isang plano ng pagtakas, isang life raft kung sakaling lumubog ang barko. Ngunit ang kasunod na laman ng sobre ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Isang serye ng mga litrato. Ang unang litrato ay kuha sa isang mamahaling coffee shop. Nakaupo si Marahuyo, tumatawa, kaharap ang isang lalaki. Ang lalaki ay gwapo, mukhang mayaman, at ang paraan ng pagtingin nito kay Marahuyo ay hindi pang kaibigan lamang. Ang sumunod na litrato ay sa lobby ng isang 5-star hotel. Magkaakbay sila, papasok sa elevator. Ang ngiti sa mga labi ni Marahuyo sa litratong yon ay isang ngiting hindi kailanman ibinigay nito sa kanya. Isang ngiting puno ng pananabik at lihim. Ang huling mga litrato, ang pinakamasakit. Kuha ang mga yon sa labas ng parehong hotel. Kinabukasan, magkahawak kamay silang lumalabas. At bago sila maghiwalay ng sasakyan, hinalikan ng lalaki si Marahuyo sa mga labi. Isang halik na tumagal, isang halik na puno ng pag-aari. Tinitigan ni Kaylan ang mga petsa na nakasulat sa ilalim ng bawat litrato at tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Ang mga petsang yon. Tumutugma ang mga iyon sa mga araw kung kailan sinasabi ni Marahuyo na mayroon siyang charity meetings o get-together with her amigas. Ang mga araw kung kailan inililipat nito ang malalaking halaga ng pera. Dobleng kataksilan. Hindi lang pala ang kanyang ina ang biktima. Siya rin. Ang kanilang buong pagsasama ay isang malaking kasinungalingan. Ang pagmamahal na ibinibigay niya, ang tiwalang ipinagkakaloob niya, lahat ay tinatraidor. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Kaylan. Ngunit hindi ito tawa ng saya. Ito ay isang tawang mapait, puno ng sakit at kabiguan. Pinikit niya ang kanyang mga mata, at sa dilim, naalala niya ang lahat. Ang bawat matamis na salita ni Marahuyo, ang bawat yakap, ang bawat halik. Lahat ng yon ngayon ay nababalutan ng lason. Lahat ng yon ay parte ng isang malaking pagpapanggap. Hindi na siya nag-isip pa.
Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Attorney Roble, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakakakilabot na lamig. Ihanda mo na ang lahat ng papeles. Annulment, divorce, kahit ano. I want everything ready by tomorrow. Kailan, sigurado ka na ba dyan? Tanong ng abogado sa kabilang linya. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Sagot niya, bago ibaba ang tawag. Inayos niya ang mga papeles at litrato sa ibabaw ng kanyang lamesa. Tinitigan niya ang mukha ni Marahuyo sa isa sa mga litrato. Ang magandang mukha na minsan niyang sinamba. Ang mukhang naglalaman ngayon ng lahat ng uri ng kasinungalingan. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang harapin ito. Gusto na niyang isampal sa mukha nito ang lahat ng ebidensya ng kanyang kataksilan. Gusto na niyang tapusin ang lahat. Nang gabing iyon, umuwi siya sa Villa Silangan na may dalang bigat sa kanyang puso. Ngunit meron na ring bakal na determinasyon. Naabutan niya si Marahuyo sa kanilang silid, nag-aayos sa harap ng salamin. Ngumiti ito sa kanya nang makita siya sa refleksyon. Mahal, buti nakauwi ka na, sabi nito sa malambing na boses. Lumapit ito sa kanya at inayos ang kwelyo ng kanyang polo. How was your day? Hindi siya sumagot. Tinitigan lamang niya ito sa mata. Hinahanap ang kahit anong bahid ng pagsisisi o katotohanan. Ngunit wala siyang nakita. Peke. Lahat ay peke. Biglang ngumiti ng malapad si Marahuyo. Ang mga mata nito ay kumikinang sa isang kakaibang saya. Actually, mahal, I have a surprise for you. May kinuha ito mula sa ibabaw ng kanyang vanity table at iniabot sa kanya. Sa tingin ko, ito na ang magpapatibay sa pamilya natin. Ibinaba ni Kaylan ang kanyang tingin sa bagay na hawak nito. Isang puting stick, isang pregnancy test, at sa maliit na bintana nito, malinaw na malinaw ang dalawang pulang linya. Positibo. Para kay Marahuyo, ang buhay ay isang laro ng chess. Bawat galaw ay dapat kalkulado. Bawat piyesa sa board, mula sa hari hanggang sa pinakamaliit na pawn, ay may gamit. At siya, bilang reyna, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hawak niya ngayon sa kanyang kamay ang kanyang huling pinakamatinding galaw. Ang kanyang checkmate, ang pregnancy test. Tinitigan niya ang reaksyon ni Kaylan. Ang kanyang asawa ay nakatitig lamang sa puting stick, hindi makapagsalita. Ang mukha nito ay blangko, isang halo ng gulat at, Hindi niya mabasa, ngunit para sa kanya, iyon ay senyales ng tagumpay. Nabigla niya ito. Sa wakas, pagkatapos ng mga araw ng panlalamig nito, nakuha niya muli ang buong atensyon nito. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marahuyo. Sa loob-loob niya, nagdiriwang siya. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Naalala niya ang pag-uusap nila ng kanyang kaibigan ilang araw na ang nakalipas. Girl, positive, buntis ako. Masayang balita sa kanya ni Cassandra sa telepono. At sa isang iglap, isang napakagandang ideya ang pumasok sa isip ni Marahuyo. Cass, pwede bang humingi ng pabor? Sabi niya sa pinakamatamis niyang boses. Pwede mo ba akong bigyan ng isa sa mga ginamit mong pregnancy test? Yung positive, gusto ko lang i-prank si Kaylan. Alam mo na, para may konting excitement naman. Pumayag naman ang kaibigan niya na walang kamalay-malay sa kanyang tunay na intensyon. At ngayon, ang maliit na prank na yon ang magiging selyo ng kanyang kinabukasan. Ito na ang solusyon sa lahat. Sa mga nakalipas na linggo, nararamdaman niya ang unti-unting panlalamig ni Kaylan. Ang dating mainit nitong mga yakap at halik ay naging formal na lamang. Palagi itong abala sa trabaho. Palaging may dahilan para hindi sila magkasama ng matagal. At ang pinakainis niya sa lahat, mas nagiging malapit ito sa matandang yon, kay Gunita. Si Gunita, ang tinik sa kanyang lalamunan. Ang buhay na paalala ng isang kahapon
Napilit niyang tinatalikuran ang simpleng matanda na sumisimbolo sa lahat ng kanyang kinasusuklaman, ang kahirapan, ang pagiging probinsyana, ang kawalan ng class. Simula nang tumira ito sa Villa Silangan, pakiramdam niya ay unti-unting dinudumihan nito ang perpektong mundong kanyang binuo. Ngunit malapit na itong matapos. Sa pagdating ng anak nila, lahat ay magbabago. Siya na ang magiging sentro ng mundo ni Kaylan. Ang atensyon nito ay mapupunta na sa kanya at sa kanilang magiging pamilya. At si Gunita? Sino pa ang makikinig sa isang ulyanin at walang silbing matanda kung mayroon ng isang sanggol na iiyak sa loob ng bahay? Balang araw, makukumbinsi niya si Kaylan na ilagay na ito sa isang mamahaling home for the aged. Doon ito nababagay. At ang pera? Ang perang dahan-dahan niyang inililipat sa kanyang lihim na account. Iyon ang kanyang insurance, ang kanyang kaligtasan. Kung sakaling magbago ang ihip ng hangin, meron siyang mapupuntahan. Ngunit sa ngayon, sa hawak niyang alas, tila hindi na niya iyon kakailanganin. Tiningnan niyang muli si Kaylan. Ang blankong ekspresyon nito ay unti-unting napapalitan. Nakikita niya ang paggalaw ng mga emosyon sa mga mata nito. Shock, confusion, at marahil, kagalakan. Hindi ka ba masaya, mahal? Tanong niya. Ang boses ay pinalambing na may halong kunwaring pagtatampo. Magkaka-baby na tayo. Matagal na nating pangarap to, di ba? Hindi pa rin sumasagot si Kaylan. Ibinaba nito ang tingin mula sa pregnancy test at tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ang titig na yon, kakaiba. Mayroon itong lamig na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Isang titig na hindi niya pa nakikita dati. Ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay nabigla lang talaga ito sa balita. Kailangan lang nito ng panahon para tanggapin ang lahat. Naglakad siya palapit dito at yumakap ng mahigpit. This will fix everything, mahal, bulong niya. We'll be a perfect family. Ikaw, ako, at ang baby natin. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Kaylan sa kanyang mga bisig. Hindi ito gumanti ng yakap. Dahan-dahan itong inalis ang kanyang mga braso. At nang magsalita ito, ang boses nito ay kalmado. Ngunit ang kalamigang naroon ay sapat na para magpatindig ng kanyang mga balahibo. Mag-usap tayo, Marahuyo. Na nagluluto pa ako ng hapunan. Ngayon na. Putol nito sa kanya. Mag-usap tayo. Tayong tatlo. Napakunot ang noo ni Marahuyo. Tayong tatlo? Sinong kasama? Tumingin si Kaylan sa kanya. Ang mga mata ay madilim at walang anumang emosyon. Ikaw, ako, at ang abogado ko. Ang sala ng Villa Silangan na karaniwang puno ng init at liwanag ay biglang naging isang malamig na korte. Sa gitna, sa isang mamahaling sofa, nakaupo si Marahuyo. Ang kanyang postura ay tuwid. Ngunit ang mahigpit na pagkakakuyom ng kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang kandungan ang nagpapakita ng kanyang kaba. Sa tapat niya, sa isang single-seater, nakaupo si Kaylan. Seryoso ang muka, ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. At sa tabi nito, nakatayo ang isang lalaking nakasuit, si Attorney Robles, ang abogado at matalik na kaibigan ni Kaylan na may hawak na isang itim na briefcase. Sa gilid ng silid, malapit sa may pinto, tahimik na nakatayo si Nanay Gunita at Sinag. Ang kanilang presensya ay parang mga aninong ng nagmamasid sa isang paglilitis. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng to, Kaylan? Basag ni Marahuyo sa katahimikan. Ang boses ay nagsusumikap na maging matatag. Bakit kailangan pa ng abogado? Kung may problema man tayo, kaya nating pag-usapan to nang tayong dalawa lang. Hindi sumagot si Kaylan. Sa halip, tumango ito kay Attorney Robles. Binuksan ng abogado ang kanyang briefcase at naglabas ng isang laptop. Inilagay niya ito sa center table at itinutok ang screen kay Marahuyo. Mrs. Lagusad, formal na sabi ni Attorney Robles.
Mayroon lang kaming ilang bagay na nais linawin. Pinindot niya ang isang button at isang pamilyar na video ang nagsimulang umandar sa screen. Ang video, ang eksena ng nabasag na florera. Nanlaki ang mga mata ni Marahuyo. Ang video ay malinaw. Kitang-kita ang bawat detalye, ang marahas na paghablot niya sa braso ni Nanay Gunita, ang pagsuray ng matanda, ang pagkabasag ng porselana. Ano yan? Saan niyo nakuha yan? Gulat na tanong niya. Ang boses ay tumaas. That video is edited. Sinisiraan niyo ako. Hindi pa rin umimik si Kaylan. Hinayaan lamang niyang magpatuloy ang abogado. Mayroon pa po, sabi ni Atty. Robles, at sunod-sunod na ipinakita ang iba pang mga video. Ang eksena ng natapong sabaw, ang pagtatapon niya ng mga lumang gamit, ang bawat maliit na aktong nagpapakita ng kanyang kalupitan. This is ridiculous! Lahat yan, aksidente lang. Nagkataon lang. Sigaw ni Marahuyo, tumatayo na mula sa kanyang upuan. Ang kanyang pagiging kalmado ay unti-unti nang nawawala, napapalitan ng panik. Inay! Baling niya kay Gunita, ang kanyang boses ay biglang naging malambing na may halong pakiusap. Sabihin niyo sa kanila, Nay, hindi ko po sinasadya ang mga yon, di ba? Nag-aalala lang ako sa inyo. Lahat ng mata ay napunta kay Gunita. Ang matanda ay nanginginig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umiwas ng tingin. Tumingin siya ng diretso kay Marahuyo at pagkatapos ay sa kanyang anak. Huminga siya ng malalim at sa isang boses na mahina ngunit malinaw, sinabi niya ang dalawang salitang matagal na niyang kinimkim. Hindi totoo yan. Ang simpleng mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Marahuyo. Sinungaling! Bulyaw niya kay Gunita. Matandang walang utang na loob. Pagkatapos kitang alagaan at pakainin dito, ganito ang igaganti mo sa akin. Kinakampihan mo sila para sirain ako sa sarili kong asawa. Tama na, Marahuyo. Sa wakas, nagsalita si Kaylan. Ang kanyang boses ay mababa. Ngunit ang bigat nito ay pumuno sa buong silid. Huwag na huwag mong sasabihan ng ganyan ang nanay ko. Bakit, Kaylan? Mas paniniwalaan mo pa yang matandang yan kaysa sa akin na asawa mo? Humahagulgol na sabi ni Marahuyo. Ginagamit ang kanyang mga luha bilang sandata. Hindi lang siya ang may ebidensya. Malamig na sabi ni Kaylan. Muling may pinindot si Atty. Robles. Sa pagkakataong ito, hindi video ang lumabas. Isang audio file at umalingaw-ngaw sa buong sala ang boses ni Marahuyo na nagmumula sa mga speaker ng laptop. Huwag mo akong tawaging anak. Hindi kita ina. Isa ka lang matandang pabigat. Huwag na huwag kang magkakamaling magsumbong sa anak mo. Subukan mo ako, Gunita. Subukan mo. Ang bawat salita ay isang dagok na humahampas sa pagkatao ni Marahuyo. Ang bawat pangungusap ay naglalantad sa tunay niyang kulay. Nawala ang kanyang mga luha. Napalitan ito ng purong takot. Tumingin siya kay Sinag na nakayuko sa isang sulok at doon niya naintindihan ang lahat, ang tapat na kasambahay, ang traidor. Ngunit meron pa siyang huling alas, ang pinakamalakas niyang alas. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay muling nabalot ng desperasyon. Kaylan, please. Tama na. Huwag mong gawin to sa sa pamilya natin. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Hindi mo ako pwedeng iwan, Kaylan. Magkakaanak tayo. Ang mga salitang magkakaanak tayo ay binitiwan ni Marahuyo na parang isang magic spell. Umaasang titigilan nito ang lahat at ibabalik ang sitwasyon sa kanyang pabor. Sandaling tumahimik ang lahat. Tinitigan siya ni Kaylan. Ang mukha ay hindi pa rin nagbabago na lalong nagpakaba sa kanya. Ang katahimikang yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang anak natin, ulit ni Kaylan,
Ang boses ay mababa at halos pabulong. O ang insurance mo, napakunot ang noo ni Marahuyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Kaylan. Sa halip, lumingon siyang muli kay Attorney Robles. May isa pang folder na inilabas ang abogado mula sa briefcase nito. Mrs. Lagusad, pamilyar po ba kayo sa mga ito? Tanong ni Attorney Robles habang isa-isang inilalatag sa ibabaw ng lamesa ang mga bank statement, ang mga kopya ng transaksyon na nagpapakita ng malaking halaga ng perang inilipat sa kanyang offshore account. Namilog ang mga mata ni Marahuyo, nanlamig ang kanyang mga kamay. Paano? Paano nila nalaman? Ito ang kanyang pinakatatagong lihim, ang kanyang safety net. Hindi ko alam yan. Gawa-gawa niyo lang yan para idiin ako. Sigaw niya. Ngunit kahit siya ay hindi na naniniwala sa sarili niyang mga salita. Ang ebidensya ay nasa harap na niya, nakalimbag sa itim at puti. Gawa-gawa lang ba, Marahuyo? Tanong ni Kaylan. At sa pagkakataong ito, tumayo siya. Lumakad siya palapit sa lamesa. O ito ba ang pondo mo para sa bago mong buhay? May isa pang bagay siyang dinampot mula sa folder. Isang serye ng mga litrato. At walang sabi-sabing inihagis niya ang mga iyon sa ibabaw ng lamesa, na parang mga barahang kumalat sa harap ni Marahuyo. Mga litrato. Ang mga litrato niya, kasama ang ibang lalaki. Ang pagtawa sa coffee shop, ang pag-akbay sa lobby ng hotel, ang halik sa labas ng hotel, kung ang mga bank statement ay isang sampal. Ang mga litratong ito ay isang suntok na tuluyang nagpatumba kay Marahuyo. Napaupo siya pabalik sa sofa, hinahabol ang kanyang hininga. Wala na. Wala na siyang lusot. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan, isa-isang nabubunyag. Ang kastilyong buhangin na kanyang itinayo ay ginuho na ng alon ng katotohanan. Kaylan, makinig ka sa akin. Magpapaliwanag ako. Nauutal niyang sabi. Ang mga luha ay muling bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay totoo na. Mga luha ng pagkatalo. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo, Marahuyo. Malamig na sabi ni Kaylan. Naiintindihan ko na ang lahat. Ang pagmamaltrato mo sa nanay, ang pagnanakaw mo sa akin, ang pakikipagkita mo sa ibang lalaki. Lahat yan ay parte ng iisang plano. Plano na iwanan kami kapag nakuha mo na ang lahat ng gusto mo. Hindi totoo yan. Mahal kita, Kaylan. Mahal na mahal. Talaga? Tanong ni Kaylan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinitigan niya ang tiyan ni Marahuyo. At ang batang yan, mahal mo rin ba? O isa lang siyang piyesa sa laro mo? Huwag mong idamay ang anak natin dito. Anak ba natin? Tanong ni Kaylan. Ang bawat salita ay may diin. O anak ninyo? Sa wakas, kinuha ni Kaylan ang huling alas na babasag sa lahat ng kasinungalingan ni Marahuyo. Dinukot niya ang kanyang cellphone, pinindot ang isang numero, at inilagay sa loudspeaker. Ilang sandali lang, isang pamilyar na boses ng babae ang narinig mula sa telepono. Hello, Kaylan. Boses iyon ni Cassandra, ang kaibigan ni Marahuyo. Cassandra, sabi ni Kaylan. Salamat sa pagtawag mo sa akin at salamat sa katapatan mo. Wala yon, Kaylan. Nag-alala lang talaga ako. Nang hiningi sa akin ni Mara ang positive pregnancy test, akala ko ay biro lang. Pero naramdaman kong may mali. I'm so sorry, Kaylan. Ang boses mula sa telepono ang naging huling pako sa kabaong. Napatulala si Marahuyo. Kahit ang kaibigan niya, ang kakampi niya, ay tinraidor siya. Ibinaba ni Kaylan ang tawag. Ang sala ay muling binalot ng isang mabigat, nakasusukang katahimikan. Si Marahuyo ay hindi na makapagsalita. Wala ng luha, wala ng sigaw. Tanging isang blangkong pagtitig lamang sa kawalan. Ang reyna ay natalo na. Ang kanyang kaharian ay gumuho na. At siya ay naiwang nakaupo sa gitna ng mga guho. Lumapit si Attorney Robles at naglapag ng isang dokumento at isang ballpen
Sa lamesa sa harap niya, isang annulment paper, nakapirma na si Kaylan. "Pirmahan mo," sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay walang emosyon na parang isang hukom na naghahatol. "Pirmahan mo at hahayaan kitang umalis ng tahimik. Hindi kita idedemanda para sa pagnanakaw. Pero kapag hindi mo pinirmahan, haharapin mo ang lahat ng kaso sa korte. Pumili ka." Tumingin si Marahuyo sa papel. Sa pangalan ni Kaylan, sa blankong linya sa ilalim nito na naghihintay sa kanyang pangalan. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng kanyang pinangarap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, kahit sa masamang paraan, ay maglalaho sa isang pirma lamang. Ilang buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon sa Villa Silangan. Ang hangin ay gumaan. Ang bigat na bumabalot sa bawat sulok ng bahay ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang kapayapaang matagal nang hindi nararamdaman. Umalis si Marahuyo, tahimik, walang imik. Iniwan niya ang lahat, maging ang kanyang pagmamataas, dala lamang ang kanyang mga kasinungalingan at ang kanyang pagkatalo. Para kay Kaylan, ang mga buwan na iyo ay panahon ng paghilom. Naging mas madalas siyang nasa bahay. Hindi na siya nagtatrabaho ng sobra, mas binibigyan niya ng oras ang kanyang ina. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanilang samahan, na tila binubuo nilang muli ang nawalang panahon. Isang umaga, habang ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa silangan, naabutan ni Kaylan ang kanyang ina sa hardin. Nakaupo ito sa isang upuan, hawak ang isang maliit na pala, at maingat na inaalagaan ang mga bagong tanim na bulaklak. Mga bulaklak na kung kailan lang ay itinapon ni Marahuyo dahil sa hindi raw kaaya-aya. Ngayon, ang mga iyon ay namumulaklak na ng maganda, puno ng kulay at buhay. Lumapit si Kaylan sa kanyang ina. Dala-dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Umupo siya sa tabi nito, pinagmamasdan ang tahimik nitong pagtatrabaho. "Ang ganda na po ng mga bulaklak, Nay," sabi niya, habang inaabot ang isang tasa. Ngumiti si Gunita. "Oo nga, anak. Mahilig talaga ako sa mga ito. Nakakagaan ng loob." Nagkaroon ng sandaling katahimikan na tanging ang huni ng mga ibon at ang marahang pagaspas ng hangin ang naririnig. Tiningnan ni Kaylan ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. "Nay," panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Patawarin po ninyo ako." Nagulat si Gunita. "Para saan, anak?" "Sa lahat po," sagot ni Kaylan at yumuko siya. "Patawarin ninyo po ako dahil naging bulag ako. Naging abala ako sa paghahanap ng kayamanan, sa pagbuo ng pamilya, na nakalimutan kong tingnan ang tunay na nangyayari sa sarili kong tahanan. Patawarin niyo po ako dahil hinayaan kong masaktan kayo." Hinawakan ni Gunita ang pisngi ng kanyang anak. "Huwag mong sabihin yan, Kaylan," malambing nitong sabi. "Wala kang kasalanan. Alam kong mahal na mahal mo ako. At alam kong ginawa mo ang lahat para protektahan ako. Ang mahalaga, nakita mo ang totoo at pinili mo ang tama." Nag-angat ng tingin si Kaylan sa kanyang ina. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagtatampo o galit. Tanging pagmamahal lamang, isang pagmamahal na dalisay at walang hanggan. "Salamat po, Nanay," bulong niya. Sa sandaling iyon, lumabas si Sinag mula sa loob ng bahay, dala-dala ang isang tray ng mga ensaymada. Ang kanyang nangiti ay totoo na ngayon, walang bakas ng takot o pag-aalala. "Sir, Nanay, merienda po," masaya nitong sabi. Ngumiti si Kaylan. "Salamat, Sinag." Habang pinapanood niya ang kanyang ina at si Sinag na nagkukulitan, may isang malalim na realization ang dumapo sa kanyang puso. Ang Villa Silangan ay hindi na isang bahay na puno ng pagkukunwari. Ito na ngayon ang tunay na tahanan. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay namumulaklak, kung saan ang pagmamahal ay malaya, at kung saan ang respeto ay hindi na kailangang ipilit.
Tiningnan niya ang sikat ng araw sa silangan. Naramdaman niya ang init nito sa kanyang mukha. Isang bagong araw, isang bagong simula. Ang pagpili niya sa pagitan ng tama at maginhawa ay nagdala sa kanya ng kapayapaan. Hindi ito madali, ngunit alam niya na sa pagpili ng tama, kahit masakit, doon mo mahahanap ang tunay na kalayaan at pagmamahal. Ang pag-ibig sa pamilya, lalo na sa isang ina, ay higit pa sa anumang material na bagay o panlabas na anyo. Ito ay ang pundasyon ng tunay na kaligayahan. Ang kwento ni Kaylan at Nanay Gunita ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal at katapatan ay nasusubok hindi sa kung gaano kaganda ang panlabas na anyo ng isang relasyon, kundi sa kung gaano kalalim ang ating pagpapahalaga sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. May mga pagkakataong ang pagpili sa tama ay masakit, ngunit ito ang tanging daan patungo sa kapayapaan at tunay na kalayaan. Ang bawat kasinungalingan, gaano man kaganda ang balot ay tiyak na mabubunyag sa takdang panahon. At sa huli, ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamalakas na sandata at pinakaligtas na kanlungan. Maraming salamat po, mga minamahal naming taga-subaybay, sa muli ninyong pagsama sa amin sa isa na namang kwentong pumukaw sa ating mga puso at isipan. Sana po ay may natutunan kayo at nadama ang bawat emosyon na ipinahihiwatig ng salaysay na ito. Ang inyong mga komento po ang aming inspirasyon. Nais po naming malaman ang inyong saloobin sa kwentong ito. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? Sino po ang pinaka-nakaka-relate kayo? At ano po ang nais ninyong maging tema ng susunod nating kwento? Pag-ibig ba na susubok sa tiwala? Pamilya na haharap sa mga pagsubok? O isang kwentong puno ng pag-asa at pangalawang pagkakataon? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!